nagiging political ang nagiging political. It's becoming political already dahil andyan naman yung kaso. Sige nga, mag-isip kayo. Anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso? Meron bang pagkakamali ang DOJ sa kanilang ginagawang investigasyon at pwede nating makorek through legislation? Ang akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang isisasampa sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. During the time when I investigated AFP generals, ganun din ang sinasagot sa akin. I invoke my right to remain silent. I invoke my right to get self-incrimination. Why are you always invoking your right? Your Honor, I already facing criminal charges, Your Honor. Ilang may hearings na tayo, itong si Mayo is very uncooperative. Refuse to cooperate with this committee at ayaw magsabi ng totoo. I think it is better if somebody would cite him, would move for the citing in contempt of this Sergeant Mayo. Pero nakakulong na siya, Your Honor. Ganito nga, kakulong siya ngayon, di ba? Oh. I-cite natin siya in contempt before this committee, then wag na tayo makipag-agawan ng physical custody sa kanya doon sa, kasi may kaso niya siya hawak na siya ng BJMP. So ngayon, kung meron tayong contempt order laban sa kanya, sigurado ako, magagaling yung mga abogado nito. Gagamitin yung mga lapses na nangyayari sa operasyon na ito, makakalabas rin yan. So paglabas niyan, imumonitor ng Sergeant at Arms natin, paglabas niya, arestuhin kagad ng Sergeant at Arms at ikulong dito sa Senado dahil existing pa yung kanyang contempt order. Bahay Law, Republic Act 10361, at nakikita natin na bagamat mahigpit na yung batas na yon, meron pa ring kakulangan. Hindi siya nakatanggap ng dapat tanggapin niya sa ilalim ng batas, ng Kasambahay Law at lahat ng ating batas patungkol sa karapatan ng isang manggagawa. Lahat pong ito ay nagtulak sa komiting ito na magkaroon ng isang pagdinig bagamat alam natin na bukas, August 23, ay magkakaroon ng pagdinig ang piskal ng Batangas para po sa mga kasong sinampa ni Miss LB Vergara na serious illegal detention under Article 267 of the Revised Penal Code, violation of Republic Act 9208 or the Trafficking of Persons Act, serious physical injuries under Article 263 of the Revised Penal Code, and violation of 10361 or the Kasambahay Law. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay? Hindi po na-imik. Nay, tinanong ka ba ni Chairman? Kayo, nung nandun kayo. Hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Oh. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo di ba? Dumating na nga Ang dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. The ruling of the Supreme Court applies to all hearings either of the Senate or of the House of Representatives. Secondly, with respect to the point of the good Congresswoman Franz Castro, the same is well taken actually, Your Honors. As in fact, in the case of Senate versus Ermita,
the Supreme Court said that the questions and the proposed legislation should be attached to the subpoena. The proposed legislation is already public, so that is out there, Your Honors. But Attorney Topacio. Anyway, yes, iba Your Honor. kasi yung circumstances with regards to Senate and Ong. Kasi si Ong dumalo eh. He was not given due process. Etong case ni Pastor Kibuloy, hindi siya dumalo. He disrespect this committee. Kasi you invoke Ong. In which the circumstances is different. Because Ong attended the hearing. As I said, Your Honor, we submit always to the discretion of the committee. Hindi po hukom ang Senado. A Senate resolution has no effect and force of law and can make no such legal determination of guilt nor deprive anyone. Nagrule na po ang Korte Suprema tungkol sa katulad na issue. In the 2009 case of Romero et al. Versus Estrada and Senate Committee on Labor and Employment, the Supreme Court said that despite the pendency of a criminal or administrative case, the Senate is allowed to conduct an inquiry in aid of legislation and very clearly held that, quote, the court has no authority to prohibit a Senate committee from requiring persons to appear and testify before it in connection with an inquiry in aid of legislation in accordance with its duly established rules of procedure, close quote. Duly published rules of procedure.